another special episode of Pep Live, your go-to space for real talks and hot takes. I'm Pep Crew JC. And I'm your Pep Crew Pao. And I'm Pep Crew Jemima. So thank you, Pepsters, for watching our previous episodes wherein we talked about first dates. Kung hindi mo pa napapanood, ano pang hinihintay mo? Eh di panoorin mo na, girl. So now na bare months na dito sa Pilipinas, we're gonna talk about our favorite season of the year, Pasko na! Yes! Malamig na naman. Our favorite season. Just, Ano, nilalamig na ba kayo? Parang medyo... nafe-feel ko na yung lamig. Ako hindi Nafe-feel ko na pa. talaga yung lamig. Medyo nilalagkit pa ako eh. But speaking of Christmas season, alam nyo ba, may pa-trivia tayo. Philippines has the longest Christmas season in the entire world. Like, Ay, totoo. entire world talaga. Akala ko keme-keme lang siya na parang kasi sinasabi, ang haba ng Pasko natin. Correct. And with that, simulan na natin ang usapan. Ito yung first question ko. When do you usually start setting up Christmas decor? Kasi ako, kung akong tatanungin nyo, we started September talaga. Simula nung bata talaga ako, September talaga kami nagsisimula mag-set up ng Christmas decor. But ngayon, syempre, tumatanders na tayo. Yeah. Alam niyo naman. Hindi, Oo. makaka-relate kayo dyan. Nag-iiba. Oo, actually yun nga eh. Like last year, no, sobrang late ko na na-set up yung, as in parang pahabol na lang talaga, na-set up yung Christmas tree. Tapos sabi nung anak ko, parang, Mommy, hindi ko na masyadong nararamdaman yung Pasko. So parang doon ako na, so may effect pa rin pala talaga yung pagsa-set up ng Christmas decors, no? Iba pa rin talaga yung Christmas magic since yung nung bata pa nga ako, nagsiset up na talaga yung family ko ng September. Iba pa rin kasi talaga yung feeling na kapag September, alam mo yung mga may sumisilip-silip na jingle bells. Pero wait lang, di ba, November nagkakaroon tayo ng ng trick or treats. Nagsa-set up pa rin ba kayo doon? Or? Ay, kami hindi. Personally, sa family namin, hindi kasi kami nag-ano ng Halloween. So, hindi yung setup namin ng September, yun na talaga siya. Hanggang March. Hanggang March. Hanggang talaga, Hanggang March talaga. Hanggang Feb, ganun. So, Kung kailan yung Chinese New Year. Grabe, no? tuloy-tuloy na pala. tuloy-tuloy kasi parang alam mo yun, kahit hindi na Pasko, iba yung iba yung feeling. Kaya nga gaya ng sabi mo sa trivia, Yeah. I think talagang pinaka-longest Christmas season talaga True sa enough, Pilipinas. True enough naman yan talaga. And just ko balikan ko lang yung sinabi mo earlier na syempre as a young lady that time and then ngayon you're a mom na Yes. nag-iiba talaga yung priorities, Yes. di ba? Mas lumalawak na rin, di ba? Pero aminin nyo, ang sarap balikan din talaga yung nung bata ka. Yung Pasko, oo, ibang-iba. I swear. Ibang-iba na parang super excited tayo na hindi tayo makatulog na, yan na, magsaset up Correct. na, di ba? Kaya, tas ngayon parang ako lang ba? Hindi. Totoo yan. Ba? Napipil ko rin yan. Napipil ko rin yan. Parang may, Diba? Parang may Parang Kulang. may kulang. Yeah. Iba yung Christmas magic talaga dati. Compared mo ngayon. Kaya feeling ko na dadala na lang din natin. Syempre, iba pa rin yung feeling na may makikita kang decorations. Iba talaga yun Yes. Like, para makikita mo mga garland, Christmas tree, ayun. so speaking of Christmas decoration, ano yung pinaka-favorite yung Christmas decoration? Of course, Christmas tree. Hindi mawawala Is yan. it white or green? White Christmas. Sorry, sa amin kasi green lang eh. Amin din green Pero lang. ang gusto ko talaga green kasi parang yun yung traditional Christmas tree for me, yung green. Pero syempre, iba pa rin yung parang hindi naman na makaranas ka ng Christmas talaga na may snow sa ibang bansa, Oo, di ba? Totoo naman eh. Doon pala, mafe-feel mo na talaga yung presence ng Christmas. Kaya super saya noon. So, eto na, kasi malapit na yung Burr months. Siyempre, ngayon pa lang parang marami na tayong mga favorite Christmas song. So, ano yung mga favorite Christmas song? Yung parang nafe-feel nyo, wait lang. pag kumanta na si, let's say, Jose Marichan. Parang, Yes. Oh, yes. Ayaw. Sisilip na siya. So I think it's everyone's favorite kasi. Saka parang naging tatak, Christmas song na si Jose Marichan, Oo. di ba? Oh, yung parang magpa-play na yung parents mo. Tapos parang mararamdaman mo na
Meron ba kayong BCD nung bata kayo? Yung VCD. Ay, wow! Oh my God! Tara na dito, alis na tayo. Wait lang, baka kasi alam ko, pero Grabe siya. Parang tanda ko na. Yung BCD, basta yung CD, Sorry, BCD yan. Yung ipi-play mo. Kasi kami bumili talaga kami ng Jose Marichan playlist. Yes. VCD yung parang yung bilog. VCD. Okay. VCD. Okay, Yeah. sorry. O, di naman alam ko naman. Di naman sinasabi. Wala naman akong pinaparating. Usap tayo Ang mamaya. saya. Ang saya lang. Diyos ko. So, ayun, yung Jose Marichan. Pero ngayon, ako naman kasi aside from Jose Marichan, yung sa ABS-CBN talaga. Yung Star year. ng Pasko. Star ng Pasko. Yeah, favorite ko yun. Talagang iba yung... Parang maiiyak ka. Parang may imagine mo na lang yung situation nila. Di, doon lagi ko sa- talaga pinapatugtog yun. Kasi parang nakakagaan, nakaka-uplift ng Christmas Correct. spirit. So every time na papakinggan mo talaga yung song ng ABS-CBN, especially yung Star ng Pasko, nakaka-good So, vibes, parang brings nakaka-uplift back- Totoo. ng feelings, positive vibes lang ganun. Oh, speaking of positive vibes, how about yung mga juicy conversation tuwing may family gatherings? Uwi na pala ako. So, pag-uusapan natin yan when we return. And we're back. So, ayun na nga. Punta naman tayo sa juicy conversation. So, tuwing may mga family gatherings, syempre pag Pasko, di ba, may mga get-together yan. Hindi maiiwasan na meron at merong masasabi tungkol sa'yo. Super. At alam ko, meron kang gustong i-share. Super. Kanina ba? Kanina ko pa siya natin sa'yo. nararamdaman eh. Like parang even before, parang sabi ko, wait lang. Parang gusto ko nang umalis. So, i-share mo ano yung experience mo na yun. Feeling yung experience na gusto kong i-share din sa iyo, I think lahat naman kayong manonood makaka-relate din. Yung pag nag-gather na kayo ng family, syempre, after a year, magkikita-kita kayo ng pinsan, tita, lola at lola nyo, sasabihin, parang tumaba ka, parang nag-iba ka. Hindi ba pwedeng poverty na, puberty yun? Ayun, poverty. Mali. Para mali yun. Diba? Huwag yung ikakat yun. Huwag yung ikakat yun. Yeah. Imbis na naman na naghihirap na. We don't claim this negative Okay, energy. yes. We don't claim it. Yun na nga. Siyempre, parang puberty rin naman doon. At saka, nag-work ka ngayon. Parang tumatanda ka na rin kasi parang iba na rin yung sinabi priorities mo, Yes. di ba? So, parang minsan yung iba kasi napapabayaan na natin yung sarili natin, focus sa job, di ba? So, ayun. So, parang nakaka-offend lang na minsan, parang tumaba ka or parang nag-iba ka, di ba? Well, you know, actually, sa part na yan, pag sa family gatherings, medyo hindi ako nakaka-relate dyan. Wow! Pinagpala. Pinagpala. Hindi. Kasi pamilya ko mga plastic. Medyo! Hindi! Love na love ko yung mga family ko. Joke lang po. Marinig niyo po yun, ha? Joke lang po yun. Hindi, kasi sa amin, actually, no, pag tuwing magkikita-kita kami, lahat ng magaganda, uy, kumanta ka! Kahit hindi naman. Hindi, seryoso. Kasi Sorry. nangihinang pamasko. Nangihinang pamasko. Diba? Diba? Actually, ganun sa amin. So, medyo hindi ako nakaka-relate sa part na yan. Pero, pag may get-together yung mga barkada, doon ako medyo nakakano na, uy, kamusta ka? Ano, hindi ka pa, solo ka pa rin? Hindi ka pa rin gano'n na parang, required ba? Hindi naman ako na, gano'n. Kasi nga, di ba, solo mama ko. So, parang, sayang naman yan, nabubulok na. I know, for me, parang kind of offensive yung ganyan Yeah, din, no? totoo. Yung parang pinipressure ka nila na to find another one. Yes.
Yes. Di ba? Ano na nangyari sa'yo? Totoo. Pwede ba? Buhay ko to. Correct. Eh, parang mind your own business. Anong business mo? Yes. Minding my own business. Sorry, store business. Ganon. Pero ako, ito yung pinaka-ayoko tuwing Pasko or family gathering. Well, blessed naman ako to be in a family na that doesn't compare me. Yeah. Pero ito yung lagi ko talagang naririnig. Yung parang i-compare ka sa iba mong pinsan or like sa iba mong yan. kamag-anak ko sasabihin, alam mo si ganto nagtatrabaho sa ganyan, nasa ibang bansa na may ganto siya, may ganyan siya. Pero naman, teka lang. Kasi Yeah. like, we're moving at our own pacing eh. Hindi mo naman, don't think there's really a need to compare. Kasi parang, in a way, napapressure ka. Like, kahit ayaw mo na parang feeling mo ang saya-saya mo sa achievements mo, tapos biglang i-compare ka sa iba. So, parang, hindi mo maiiwasan yun. Pero yun yung pinaka dapat binibreak. Kapag, Yes. kasi dapat nga nagsiselebrate kayo, masaya kayo, tapos biglang, ay, ano, si ganito may sasakyan na may bahay at lupa na siya na parang, Wait, pero wait lang. Natatawa ako kasi, di ba nga, uso pagka may get-together ng mga families, uso yung payabangan na, uy, si ganito, ganon. Sa amin, hindi. Ibang atake. Ano? Paano? Sige, kwento mo. Sa atin lang. Again, I love my families. I'm so sorry. parang hindi po. Ang sabi na, ay naku, ang dami ko mga problema, ganito, ganyan. Hindi mo pwedeng sabihin na marami kang pera kasi uutagan ka. Paldo eh. So, parang ano nga. Ayun. So, kami na ba? Like, kami na ba? Yung totoo, family, I'm sure nakaka-relate din kayo dyan. Sobrang daming nakaka-relate yan. Pero Hindi ka balikan ko rin makaka-relate yung sinabi mo earlier. Parang ang ganda rin kasi pag-usapan about the comparison. Mm-hmm. Comparison ng mga, syempre, magpipinsan. Yeah. I always believe na we have different timeline. Oo, totoo different yun. success. Totoo yun. So you don't have to compare yourself to other people. Especially sa mga kamag-anak mo, mga kadugo mo pa yan. Di ba? Kasi Pepster, sino bang gustong ma-compare? So parang, if you could, stop it with the comparing Yeah. game. It's not gonna help anyone talaga. Okay, so pagdating naman, how about pagdating sa sa regaluhan? Kasi 'di ba parang may mga hindi kasi tayo hindi buong taon na or hindi pa ulit-ulit na taon na blessed tayo. May mga times talaga na dumadaan tayo sa medyo tipid tayo ngayon. So hindi ako makakapagregalo, ganun. Ano yung nararamdaman niyo? Like required ba kayo na magregalo sa buong family? For me, sa family ko hindi naman siya totaling requirement or required. Pero sa amin kasi, mas yung love namin parang nabibigay namin. Especially nung bata kami. Gusto namin iparamdam sa mga bagets, sa mga pinsan namin, sa mga pamangkin namin ngayon na kung ano yung pinalaki sa amin, kung ano yung na-experience namin nung bata kami, yun ang babalik ko. Pero Yung sorry, ganun. like, so sige, except family na lang pala. Okay. Sa work, di ba? Ang dami niyan. So, ano yung parang, may times ba na, ano ba yan, wala akong pera, wala akong budget, pero dahil nagbigay sa ganito, kailangan kong isoli, kailangan kong balikan na magbigay din. Ay, oo, actually may pressure kapag ganyan na parang, ganun din ako, Ate JC, gaya sa'yo, na kapag may nagregalo sa akin, shucks, feeling ko kailangan kong regaluhan din siya. Hindi naman sa pero parang ibabalik mo lang din yung Christmas spirit. Pero kapag, kunyari, hindi mo naman super ka-close, I don't think naman na need mo magbigay kasi parang ang mahal na, sa mahal ng bili nga in this economy, Yes. magbibigay ka ba ng regalo? Like, I mean, to each their own, I guess. Pero kapag hindi mo naman siguro super close. Ito pa ang medyo sensitive at juicy topic, no? Pagdating naman sa pagbibigay ng regalo ng mga ninong at ninang, may mga inaanak na kayo? Yeah. Meron. Marami? Sakto lang. Konti lang. Sakto lang. Ayan. Alam niyo, Ilan yung konti mo, girl? Kinalimutan yung iba, no? Actually, may listahan nga ako. Sino pa ba inaanak? Ako din, parang magugulat ako na, shucks, inaanak ko pala to, hindi ako aware. Di ba may mga ganon, yung bigla na lang lumilitaw. So, was there ever a time na, like, inobliga ka ng kumare mo? Na, oy kumare, baka naman gusto mo ganito. Ako po, marami magre-react dyan. Ako, yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko, pagdating na lang ng 18th birthday, para isahan. Oo, totoo yan! Totoo yan! Seryoso? Sinasabi, 18th birthday na lang, Mi, para isahan, para malakihan na So, rin. 18 gifts din. Hindi, pero Hindi. totoo. Ay, isa lang talaga. Ay, mga
pumunta ka, gagawin ko Hindi yan. totoo yan kasi actually marami rin gumawa sa akin yan. I mean, as a kid, na parang hindi naman ako nanghingi ever or yung Correct. parents ko. Pero parang kunyari, syempre magbabless ka sa mga ninang na nakikita mo, sasabihin, sa 18th birthday mo na lang, ganyan. And true enough, sa 18th birthday ko, kinash nila. So parang okay, sige. May At least nakaka- idea. na-receive ko in a time na na-appreciate ko na. Diba, 18th birthday? Oo. So mga medyo budgeted dyan. O kung maliit pa naman yung mga inaanak nyo, pwedeng sabihin nyo na yung line sa 18th birthday. Alam mo yung ipunan ko. Yes. At kung ayaw nyo naman sabihin ng 18th birthday, ang sabihin nyo na lang is TLC. Ano yun? Ano yung TLC? TLC? Tender loving care. Ano ko, tomato, lettuce, and cheese. Akala ko rin, actually. Burger ba ito? Tender loving care. Yun na yung get nyo. Di ba? Pwede, pwede. Hindi, ayun nga, hindi naman ako kasi, yung mga inaanak ko, halos ka sa mga ka-same age bracket ko na, hala, nasa ganun na akong era na may mga inaanak na ako sa same age bracket ko. Pero parang hindi naman nila ako inobliga. So parang, eto na ang magic, ang pow, yun yung bibigay mo sa kanila. Magic. Ang pao. Magic. So, nakaka-excite na kapag may red envelope. Pero I don't think ma-appreciate pa yun ng mga super liit na In fairness kids, talaga, nakuha ko talaga. Ang gandang idea nun. Diba? First time ko narinig yun, ha? Oo. Hindi ko, yun nga yung sa 18th 18th birthday. birthday. Pwede pala talaga Hindi yun. totoo kasi na-appreciate ko Medyo talaga siya nung meron na. nag-18 ako. So, alam nyo na, guys. Alam nyo na. Parang one time, big time. Ito na! 18th! So, punta naman tayo sa handaan. Ooh. Ano yung isang bagay or yung star ng Pasko ng handaan na pag wala yun, hindi mo ramdam na Pasko? Parang ang lungkot. Oo, na No? parang, Pasko ngayon, bakit walang... Oo. Ay, ano ako, yun? for me, ako na mauna, macaroni salad talaga. Ay, Ina mo sa Chicken macaroni salad. Kasi super favorite ko talaga yon. Like, gawa ng mom ko. As in, kinalakihan ko talaga yon. Kayo din ba? Mahilig kayo sa macaroni salad? Kasi ako, super. Na parang, feeling ko hindi kompleto pag walang ganon. Oo. And nakahiligan ko siya. Kasi yung mom ko, may times na hindi niya laging ginagawa yun. So, every special occasion lang. So, ilo-look forward mo siya every year. So, I think, Filipino Christmas staple siya sa lamesa, yung chicken macaroni salad or macaroni fruit salad. Ang sarap naman noon. Parang, feeling ko magaling magluto talaga yun. Oo, galing magluto nanay ko. Sarap yun eh. Sarap. Pag mamalaki ko talaga yun. Yes. For me, siguro sa amin, sa family namin talaga, ang hindi nawawala tuwing Christmas, cordon bleu. Ay, social. Social, sabi ko, akala ko. Oh, sige, spell. Pwede ba blue na lang? Ayun nga Sige, gusto mo ng cordon bleu, ah? Basta may U? Ayun na nga, kasi cordon Pwede bleu talaga. rellenong bangus na lang. Pwede bang hotdog Cordon na may bleu ka pa dyan, ah. Ang social ng cordon. Ayun kasi talaga yung ginagawa ni mom. Mom! Pero wala kaming budget pag ganyan dati. Cordon bleu talaga. Yung lagi niya prepare. So parang pag wala yun, ba't parang may kulang? Hinahanap talaga na. Every time, every year talaga, meron kaming cordon bleu on the table. Let's say, How about you? Anong tawag dito? Yung may buko, yung may Buko salad. Oh my God. may buko. Tagalog ba to? 3 words? Yun, buko salad. Like, pag wala yun, Pasko ba? Bakit walang buko salad? Totoo. Diba? Staple din yan. Pero yung buko salad, sinilang araw umaabot. Hanggang ano yun? Hanggang Chinese New Year. Naka-freezer lang kasi yung sobrang tigas niya. Pahirapan ng pagtanggal na Ipupukpuk mo na. Pero Pupukpuk mo sabihin pa ng na. nanay ko, bagong taon pa. Pero yung Kada iba, kuha. ibang mga Pinoy, ang ginagawa nila like us before, alam niyo yung mga plastic ng yelo, doon nila ilalagay para isahang serving lang, tapos ide-defrost na lang kapag, kunyari, New Year, birthday, ganyan. Sorry, medyo Oo. social sa akin eh. Sorry, Hindi kami kasi kami, nagka-plastic. ano lang kami, Ano siya, nakapack na talaga for ano. na siya. Yun kami, ganun kami dati. Kasi, yun nga, yung parang dati, parang, ang dami kasing laman ng ref. Wow! Sorry, joke lang. Pero yun nga, para mas madali siyang isiksik sa ref. Ah, yes. Naka-plastic na siya. Hindi siya space consuming. Agree. Very good idea nga yun. Magawa nga yan. Magagawa natin Try yan nyo this yun, year. Peps. Ang dami ko natututunan sa'yo, in fairness. Yung Diba? totoo. Yung 18th birthday. Sabay itong yung Pangalawa pagpapak na ng- yan. Sobrang Filipino. So una, kung nagtitipid kayo at wala kayong pangregalo sa mga inaanak nyo, sabihin nyo 18th birthday. Pangalawa, para hindi space consuming sa ref ang mga
buko salad, ilagay nyo sa plastic. Oh, perfect. Okay, pero wait lang. Kung may star ng Paskong handaan, meron ding star ng regaluhan. Oh. Ano yung pinaka-weird na regalo na tanggap nyo for Christmas? Pero bago nyo sagutin yan, sasagutin yan namin sa aming pagbabalik. And we're back! Now, for the question, ano yung pinaka-weird na Christmas gift na natanggap nyo? So, wait lang. Ako muna na sasagot nito. Well, I think alam na to ng ibang tao. But, yung naka-receive ako ng mug na may mukha nila. Ay! Oh my gosh. Souvenir? Souvenir nga. It's giving binyag. Correct. Giving binyag. Extra, binyag extravaganza. Regalo mo sa akin to. Oh, regalo mo sa'yo. Pero LM pa kasi yun. Pero, ang weird, no? Pero wait lang, meron pa. Ito pang pinaka-funny for me. Naalala ko lang, last year lang to. Pero hindi ako to. Yung friend ko to. Kasi nagkaroon kami ng exchange gift. Tapos ang na-receive niya, delata. Ay. Pero yung delata, tinanggalan ng mga label. Oh. So, mga 5 delata yun. Tapos yung mga label, nakalagay na. So, kapag binuksan mo yung delata, surprise! Hindi mo na alam kung ano yung laman. Totoo yun. Shoutout sa friend ko kay Alf. Sobrang tawang-tawa kami kasi imagine, yung delata mo walang label. mo So, alam. anong laman doon? Hindi mo alam kung anong uulamin Yung mo. pinaka-weird for me so far. Kayo ba? Ako, actually, kanina ko pa iniisip no. Siguro, merong, ano to parang sa event. Christmas event siya. Tapos may niregalo sa akin na leather na hindi ko maintindihan na Ano parang... leather yan? Ano yun? Leather siya na, yun pala, yun na nga. Parang, anong gagawin ko dito? Kasi as in, walang nakalagay kung anong gagawin. Ano. Oo. Pwede mo pala siyang ipatahi para maging bag. So, ano yung DIY? Ikaw pa Parang magpapatay? DIY. Taray. Pero kung ikaw magpapatay, nagbigay rin ba sila ng pangpatahe? Kaya nga, dapat. Sana, hinanap ko nga sana sinamahan na rin. Grabe. Well, for me, wala siguro akong weirdest talagang na-receive during Christmas. Pero yung pinaka-memorable talaga sa akin when I was young. Kasi yung, when I was young. When I was young. Kasi when I was young, uso kasi yung mga sapatos na may gulong, parang tinatawag namin, skater shoes, rollerblades. Ay, taray siya lang. Mahal kayo ng mga Ay, yung mga yun. Childhood dream ko Yun yun. ang fantasy namin, talaga, super, sa village kasi tuwing 12 midnight, nagko-close. So, pwede kami ikot-ikot along the village. Along the village! So, ayun yung gift sa akin ni mom. Grabe talaga. Nakarami ka na. Pepsters, hindi na ma-reach to talaga. Andito, nakalive kasi tayo, pero ang tawag ko talaga, mama. Inay. Ayun. Pero yung pinaka-weird, hindi naman totally weird, pero yung pinaka-memorable sa akin, kasi, syempre, excited ako buksan. Then, other day, punta kami dun sa may clubhouse namin. Na yung nabali yung yung kamay ko. Kasi may pahil kasi. Ate. So, pagkaganan, Natisod ka. Christmas talaga. So, yun ang memorable sa akin. Tumatak talaga. Katakot naman. Naging S yung kamay ko that time. Ay, Yes. oh my gosh. But now that we're at it, since Yeah. yung pinaka-weird, gusto ko rin itanong yung ano yung best sa tingin nyo, best na gift na nabigay sa inyo ng Pasko. I'm not talking about price or what, Yes. but I'm talking about parang kung gaano siya ka-memorable sa Memorable. inyo. Ako, pag magkakasama kami ng family, ayun talaga, kahit wala silang gift, kasi minsan lang kami makomplete. Especially na, bakit naiiyak? Iyak ka, syempre maganda yan, maganda yan. Pag-clip yan, iyak ka lang. So, ayun na nga, parang for me, ayun kasi pinaka-memorable, at pinaka-masaya talagang experience every Christmas. Kasi ngayon, pag tumatanda ka, syempre busy, may kanya-kanyang buhay.
Pero once in a year lang kayo magkakasama. So parang, wala, parang nakakaiyaw. Di ba nakakaya? Iba yung, hindi ako Iba yung nabibigyan. Naiyak atake. talaga ako. Yes, parang nakakaano. Syempre busy ang lahat, busy sa work, negosyo, or whatsoever. Pero pag Christmas, dapat ang focus yun is yung family. So yun yung nawala rin somehow, na parang gusto mo rin ibalik. Diba? Ikaw, Ate. Actually, kagaya kay Pao, yun nga rin. Sanay naman kami na sama-sama talaga na nagse-celebrate ng Pasko, ng New Year. Last year kasi, wala na kasi si Papa. So, kulang na. So, doon mo naramdaman So na. parang first ever to. Yes. Without him. Tapos, last year din, parang kulang na kami. Wala na si Papa. Nagkagalit pa kami ni Mama. As in, nagkagalit kami the day, buong araw nung bago mag-Christmas Christmas. Eve, hindi kami nagpapansinan. Pero, alam mo yung natutuwa ako na. Ano ba naiyak siya? Gulang. Hindi kasi, biruin mo, dapat tayong mga anak ang nagpapakumbaba sa magulang natin. Pero, doon ko naramdaman yung love ni Mama na isinantabi niya, yung pride niya, para lang talagang masabi na celebrate namin ng maayos yung Christmas Eve. So, siya talaga yung nag-reach out sa. Although, hindi naman siya nag-sorry, pero talagang naramdaman ko na nilambing niya akong baba ka na dito, anak. Nagkibuan kami. So, siguro, para sa akin, no, yun yung latest na pinaka-best gift na natanggap ko. I think we can all agree, Pepsters, na the best gift na we have received for Christmas is the gift of family. Yes. Kasi kagaya nyo, na parang ako growing up, yung nanay, tatay at kuya ko, bumbero kasi sila. So parang nice. kapag duty, hindi kami nagkakatugma-tugma. So parang may times na ang nagse-celebrate lang, mama ko, tas ako, daddy ko, tas kuya ko. And may memorable times sa akin na nakumpleto kami. And now, nakasal na yung kuya ko. Siyempre, parang hindi na siya, mauulit with, of course, his family. Pero ang hirap na pagtugmain talaga ng mga schedule kapag may kanya-kanyang schedule. So, parang, iba pa rin talaga yung Pasko ng Pinoy. So, parang yun, Ibang-iba. totoo. Yun yung talagang kaya maraming nagsasabi na kahit nasa ibang bansa na sila, gusto nilang umuwi dito. Kasi yun talaga yung yung parang essence nung Pasko dito Christmas. sa Pilipinas. Celebrating it with your family. I think we can all agree nga na na the gift of family is the best gift. we Yes, could- especially yung pag simbang gabi, di ba? Magkakasama. And then yung parang 24 night. Ayun na magkakasama na kayo. And Pero wait lang, syempre, ano ba yan? Bakit nalulungkot nalulungkot naman ang mga tao. parang storytelling na to. Okay. So, ano naman yung mga horror story nyo? Na pagbibili kayo ng regalo ng Pasko, ano ba yan? Horror story. Hindi naman, I mean horror story. Like, kunyari, Christmas rush, na syempre, shucks, anong re-regalo ko kay ganito, ganyan. We're still on gift giving. Ano kayang masasabi nyo? Well, for me, pag ganyan, parang umiiwas talaga ako sa maraming tao. Like, hindi man totally umiiwas kasi Christmas rush, Oo. traffic everywhere Super. talaga. Super ang lala. Okay. Tapos, syempre, ang daming bumibili. So, lahat, yung tao nasa labas talaga. Ano Ang sila? daming may pera, may bonus. Correct. May bonus, may 13th May 13th month pay. Okay, so now we're at 13th month pay. Ano yung mga binibili nyo sa 13th month pay nyo? Or anong ginagastos nyo sa Christmas with your 13th month pay? Nung nag-work ako, mini-make sure ko na meron ng panghanda. Parang yun yung nire-reserve ko for handa Christmas and then also yung New Year. Yun ang for me. Ako yung 13th month pay, talagang yun, for the family. Mga pang-gift sa family. Inuuna ko talaga yung sa family. Later na lang kung magkano yung matitira. Doon na lang Yes. pagkakasyahin for friends. Yeah. ano, Actually, relative. same. Sa 13th month pay, yung pang-gift talaga sa family ko yung inuuna ko. Pero wait lang. Speaking about gifts, meron naman ako naisip kasi. Dahil na pag inag-uusapan natin yung gifts, Pepsters, ano yung reason na sinasabi nyo sa mga friends nyo kapag wala kayong nabili na regalo para sa kanila? Oh my gosh. Naiwan ko! Pwede, isa yan. OMG, naiwan ko yung gift na sa'yo! Alam niyo na. Pwede, bawi na lang ako, Ben. Sabihin ko, ay, hindi ako nakabili kasi nagmamadali. Pero yun nga. Pero alam mo, lucky enough, hindi ko kasi nakikita lahat ng friends ko tuwing Pasko. So, Kasi kanya-kanya. oh, Kanya-kanya. kanya-kanya. So, parang feeling ko, lumilipas na lang din na parang yung bibilan mo sila in the middle of the year na, ay, ito yung Christmas gift ko sa'yo last. Ako hindi. Ang ginagawa ko pagdating na ng December 1,
medyo, na ako, bihira na ako mag-post. Gano'n na, tapos nahimik na ako, hindi na ako pala chat. Para, okay, babay muna, magtatago muna ako. Aabangan ko to sa December 1 kung ganun yung atake. Alam ko na kung kanino ako mamamas ko. Parang paldot, Pepsters. Kung kukuha kayo ng ninong at ninang, andito si Pep Crew JC at Pep Crew Pao. Diyos ko. Ganun ang mga style para Kunin ko nga yung style. Kunin ko yung style mo next Diba? time. Grabe. Pagdating ng December 1, yan na, tahimik ka na. Huwag ka na masyado magko-comment para kasi Oo. hindi ka nila maaalala na, yung nga pala si JC, gano'n, di ba? Kaya masasabi mo rin talaga na iba yung Paskong Pinoy. Iba talaga. Kasi nag-travel ako overseas. Nag-New Year ako doon. Pero hindi ko ramdam yung Christmas season nila. Number one reason kung bakit nafe-feel natin yan, syempre, as tayo, as Pinoy. And for me, ang pangalawa talagang mafe-feel mo yung Christmas season, yung mga parol, summer and Christmas lights, like everywhere. Pabonggahan. Makita mo siya. Pabonggahan. Sa other country, hindi ko na-feel. Kaya ibang-iba talaga. So, hindi ko na ulitin yun. Dito na ako sa Pilipinas magki-Christmas. Di ba? Ayan, Pepsters, huwag kayong magpapasko sa ibang bansa. Dito na lang. Dalhin nyo na lang yung ibang bansa dito. Yes! Di ba? Kaya ibang-iba talaga yung Christmas dito sa Pilipinas. Kaya kayo dyan, Pepsters, dito na kayo. Uwi na kayo. Uwi na. Ganon. Ang dami talagang magagandang kwento tuwing Pasko, from exchange gift, meeting with your family, with your loved ones, with your friends. Kasi love talaga. And I think na pag-usapan na natin at nag-share na rin natin yung mga experiences natin sa inyong lahat. So kayo mga Pepsters dyan, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. It's Pao Kanyamo. And of course, don't forget, if you have any comments or suggestion, feel free to comment it down. And don't forget to subscribe sa Pep TV YouTube channel. And syempre, i-follow nyo na rin ang Pep social media accounts. And of course, syempre, if nagustuhan nyo tong aming Pep Special Pep Live, i-follow nyo na rin ang aking mga social media accounts. Syempre, this is your Pep Crew Jemima, and you should follow me on my social media accounts here below. So see you here again in your go-to space for real talks and hot takes. This is Pet Live! Thank you so much for watching! Thank you, Kita-kits guys! tayo!